Oras sa buong kapuluan, ganap ng 3 minuto. Makalipas ang alas 11. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Mas inagahan ng MMDA ang suspension ng number coding sa Metro Manila. Sa abiso ng MMDA, simula bukas, Miyerkules Santo hanggang Biyernes Santo, March 29, iiral ang suspension ng number coding scheme. Ayon sa MMDA, wala namang number coding scheme tuwing Sabado at Linggo. Pinayuhan din ng MMDA ang publiko na mag-ingat sa biyahe ngayong Semana Santa. Humigit kumulang sa 30 bus drivers ang sumailalim sa drug test sa 5-star bus station sa Cubao, Quezon City. Sa pangunguna ng DILG, MMDA, PIDEA, BFP at QC officials, isinagawa ang drug test upang matiyak na ligtas ang biyahe ng mga paserong mag-uuwian sa kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Bukod sa 5-star bus, mayroon ding drug test sa Baliwag Transit at iba pang bus terminal. Ayon kay DILG Yusek Chito Balmosina, hindi dapat mangyari sa kalsada ang nangyari sa Cotabato kung saan 17 katao ang namatay sa salpukan ng isang van at truck. Sa ngayon, wala pa namang bus driver na sumalang sa drug test ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Marito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Ipinadeport na ng Bureau of Immigration ang 2 Japanese national na sangkot sa notorious na Lapi Syndicate. Kinilala ang dalawa na sina Sugano Kasushi at Shimoida Saito na idineport kanina umaga sakay ng Japan Airlines flight patungong Tokyo. Si Kasushi at Saito ay idineklarang undesirable alien ng immigration dahil sa iniharap na mga kaso ng Japanese government. Sinundo ang dalawa ng Japanese Interpol para harapin ang kanilang mga kasong kriminal sa pambibiktima sa kanilang mga kababayan. May 62% na tsansa na makaranas ng La Nina ang bansa pagsapit ng Hunyo. Ito ang sinabi ni DOST Secretary Renato Solidum ukol sa patuloy na paghina ng El Nino na tumutukoy sa kaunting pag-ulan sa bansa. Pero sabi ni Solidum, magtatrabaho pa ang El Nino sa neutral na pagsapit ng Abril, Mayo at Hunyo, ngunit tataas naman ang tsansa na makaranas ng La Nina sa Hunyo at Agosto. Tumutukoy naman ang La Nina sa sobrang dami ng pag-ulan, ngunit sabi ni Solidum, made-delay ang simula ng rainy season dahil sa latay ng El Nino. Ginawa ni Solidum ang pahayag matapos ang briefing ni Pangulong Bongbong Marcos, iba't ibang ahensya ng gobyerno kanina umaga ukol sa El Nino response at paghahanda sa La Nina. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. BC Media Group. Ang oras sa buong kapuluan ganap ng 1:00.
ng hating gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Inaasahang darating sa bansa ang karagdagang 3 milyong doses ng pentavalent vaccines laban sa pertussis sa mga susunod na buwan. Ayon sa Department of Health, hindi lang proteksyon laban sa pertussis ang nasabing bakuna kundi pati na rin sa diphtheria, tetanus, hepatitis B at Haemophilus influenza type B. Bukod pa dito, sa naunang sinabi na nasa 1 milyong doses ng bakuna ay nasang darating sa buwan ng Hunyo. Samantala, sinabi ng kagawaran na hindi pa oras para gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask at pagkakaroon ng lockdown. Pero hinihimok pa rin ang publiko na magsuot ng face mask lalo na sa mga matataong lugar at kung nakararanas ng sintomas ay agad na magpakonsulta. Pinag-aaralan ngayon ng Office of the Civil Defense ang pagsasagawa ng earthquake drills sa gabi. Ayon kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, masusubukan nito ang kahandaan ng publiko tuwing may lindol. Paliwanag ni Nepomuceno, tuwing umaga lang ginagawa ang drills kung saan karaniwang ginagawa ang duck, cover and hold. Bukod dito, gusto nilang subukan kung paano kaligtas ang publiko sa gabi lalo kapag rush hour at lahat ng mga sakyan ay nasa kalsada. Sinang-ayon na naman ng NDRRMC Chairman at Defense Secretary Gilberto Teodoro ang pagkakaroon ng iba't ibang simulation sa mga susunod na drills. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde, patuloy sa pagbabalita, patuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.